morning sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Nandito po ako para ipaliwanag yung sarili ko sa muling pagkakataon tungkol sa itong mga paratang at itong mga baseless na mga ginagawa tungkol sa aking pagkatao at sa aking mga negosyo. Inuulit ko po, I am not dummy. I am not a money launderer. I'm not guilty of any crime. I'm a legitimate businessman. I have built my business through nearly 2 decades of hard work and perseverance. I was on a business trip to Spain where the news about my alleged involvement as a dummy of the Vice President Binay in connection with Sancham Agritourism Park broke out. Instead of staying abroad, I voluntarily come back to face them, to clear my name, and to personally answer all unfounded and baseless accusations against my person and businesses. I owed it to my family, investor, and partner farmers to address this head-on. While abroad, I received several text messages warning me to cooperate if I wanted a free pass. Otherwise, various government agencies will start run after me. To my mind, these text messages constitute real threat and blackmail. I went to Senate inquiry as a resource person. But to my total dismay, I was accused of being a dummy, a money launderer, a tax evader, and a dishonest businessman. My patient explanation of my business practices has been ridiculed, constantly interrupted, and branded as lies. Instead of focusing on the alleged overpricing of the Makati City Hall Building 2, I found myself being grilled by the senators on issues that has nothing to do with the supposed subject matter. To the honorable senators, pwede ho bang malaman kung ano ang kinalaman ko at Sancham sa Makati City Hall Building 2? At dahil sa walang makuhang matibay na ebidensya laban sa akin, the senators have unleashed against my companies the full arsenal of the government: BIR, AMLA, DENR, DAR, NBI, SEC. The Senate Blue Ribbon Subcommittee of 3 is complainant, prosecutor, and judge. I'm standing by the truth that I'm a buyer of the Rosario property in good faith. It is a sound business decision. The paper for the transfer of the title to Sancham is still ongoing, and I know Sancham, its investors, and partner farmers will benefit from this agritourism project. I quietly suffered the insults thrown at me by the honorable senators. Lahat na ito tinanggap ko po ng buong pagpapakumbaba. Ngunit ang pinakamasakit sa akin ay ito. Hindi na nakontento si Senator Cayetano na maliitin ang pagkatao ko. Nilagay pa niya sa panganib ang buhay ko at pamilya ko sa kanyang pagpilit sa akin na isiwalat ang pera sa bangko. Ang sabi niya, hindi naman daw mapanganib ang gawin kong ito dahil pwede naman daw ako makipagtawaran sa mga kidnappers kung sakaling kidnapin ako o sino mang miyembro ng aking pamilya. Senator Cayetano, tama po ba at makatao na gawin ninyong biro ang kidnapping?
Tama po ba na sa kagustuhan ipahiya ako, ginawa ninyong katatawanan ang issue ng kidnapping, lalo na sa aming miyembro ng Filipino-Chinese community na araw-araw humaharap sa panganib nito? Senator Cayetano, ano ang mararamdaman ninyo kung ginawa kong biro ang kidnapping at ang pamilya ninyo ang pinagtungkulan ko? Hindi naman siguro tama na sa isang senador pamanggaling kung paano mag-kidnap ng isang tao na may publicly listed companies. Hindi ka ba masaya na pinagbintangan mo ako na walang basehan at ipinahiya mo ako ng paulit-ulit sa harapan ng taong bayan? At ngayon gusto mo namang ipain ang buhay ko, pati pamilya ko sa mga kidnappers? Marahil sa inyo, politika lang ito. Pero para sa akin, at para sa mga Filipino-Chinese na gaya ko, kidnapping is a serious issue and real threat. Kung wala kayo respeto sa akin bilang isang tao na humarap sa inyo sa Senado, sana naman respetuhin nyo ang buhay ko at buhay ng aking pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bibigyan ka namin ng 5 minutes. Pagka hindi ko nabuksan, yari yung mga amo mo. Bibigyan ka namin ng 5 minutes. Yari yung mga amo mo. Smile or laugh all you want. But you and I know what happened. Okay, huwag ka magpakyut. Hindi ka na makita. Posible ba o imposible? Hindi ko alam, Your Honor. Takot na takot ka sa Vice President? Hindi po, Your Honor. Huwag din naman sabihin mo posible, hindi naman ibig sabihin na yun na yun, di ba? Your Honor, wag po tayo mag-misquote. Meron pong kinikita sinasabi within 30-40 days, magbayad ka ng 5 million. Problema mo kung saan kukunin. So yung iba na may listed shares, binibenta nila. Katulad ng bank account nyo, di ba? Ayaw mo pabuksan. Oh, that's not illegal. It's legal na buksan mo yung bank account mo dahil sa illegal. Hindi po eh. Your Honor, we are bound by bank secrecy. No, you're not bound by bank secrecy law. You have the right to bank secrecy, but you can waive it. Your Honor, as a publicly listed company, I have the right to protect my shareholders. That's And right. I also have the right to protect my family from... Why do you have something to hide sa bank accounts mo? Your Honor, wala pong... this is a... They'll not be exposed to anything, di ba? Your Honor, it's common sense. You expose your bank accounts. I will. Sabay tayo. Your Honor, Sabay tayo. I only have, I think, 3 or 4 accounts. Yung isa parating konti naman. Sabay tayo. Commissioner Kim. Kim Chu, Cayetano tayo. Your Honor, wala kayong risk to be kidnapped, unlike myself. So, Sir, Your Honor, walang risk po kayo makita. Sinabi nyo na sa TV 5 billion ang pera nyo. Your Honor, I'm not risking the life of my family. Sir, you already said that you're worth 5 billion yung kumpanya nyo. So all the kidnappers already know that. Your Honor, are you exposing me to No, I'm not exposing you. You expose yourself, sir. I'm saying, ikaw na nagsabi. Kung ikaw, sir, ay private person, lahat ng tao hindi alam magkano pera mo. Tapos biglang si Cayetano sabihin, yan, no? 20 million na sa bangko, ini-expose kita. Eh, ikaw yung nasa lahat ng TV. Sinabi mo, ako, dami. Eh, billion ang pera ko eh. So you expose yourself. Your Honor, I said the companies were billion and billions of pera. Okay, and then you said, ito lang sa bandila kagabi, di ba? Sabi mo, tinanong ka ni Cesbrillo. Eh, pero marami kang investor. Sabi mo, ang sagot mo, oo, pero ako majority. Oh, so ito yung majority ng billion sa'yo. Yes, that's in terms of shareholding, Your Honor. Yes, and if you sell the shareholdings, sa'yo pala yan. Your Honor, pag nakita po, hindi mo pwede sa kidnapper. Benta ko po ng shares bago magbabayad na ransom. Bakit hindi?
Bakit hindi? You're forgetting as senators, pati sa peace and order, meron pong kinikidnap sinasabi within 30-40 days, magbayad ka ng 5 million. Problema mo kung saan kukunin. So yung iba na may listed shares, binibenta nila. Kung may bibili ng shares mo. Your Honor, I think we have to focus on the topic. Kayo po ang nagpapaalis ng topic, sir, because paulit-ulit kayo, sir, sa lahat ng TV na sinasabi nyo, basta't nasa batas, payag ako. Tapos pag sinabing ilabas yung dokumento, ayaw mo. Pag sinabing yung bank account mo, ayaw mo. Pag sinabing pinag-usapan ng law office, ayaw mo. Nasa batas yan, sir, because you can waive it. Nasa batas bilang isang citizen si Alan Cayetano. Bilang isang politiko, may salin ako. Pero hindi nyo pwedeng buksan bank account ko. Wini-waive ko ngayon. Buksan yung bank account ko. Yun yung pwede sa batas. Your Honor, politiko po kayo ako negosyante. Your Honor, I have rights to protect my shareholders and my family and I'm not waiving my rights. Okay. So don't keep saying on television na basta't na sa batas. Sabihin mo, basta't na sa interest mo. Dahil magkaiba yun eh. Your Honor, Sa batas mo pwede, pero sa interest mo, ayaw mo ipakita. Your Honor, nasa batas po yun ang may karapatan ko ako. Yes, at nasa batas din na pwede mo i-waive yung rights, diba? Pero ayaw mo. Your Honor, I'm not waiving my rights. The floor is now open for your questions, po. Thank you. Sir, yesterday, sabi po ni Vice Secretary de los Reyes that they don't have a record of a recording yung dinahali ko na nila. Sir, ano po? I think napaliwanag ko na rin naman sa Senate yan na itong transaction na to is work in progress. So, lahat naman, as long as na nasa tamang forum, masasagot naman po natin yan. Kailan po matatapos yung work in progress? Kailan po namin ma-expect na meron talaga may makakita ng mga dokumento po sa transaction? Well, yung mga dokumento naman na i-submit na natin. Meron po ni-request ang Senate na karagdagan na mga dokumento which isa-submit po rin natin hopefully within the day. Wala naman po talaga tayong tinatago na transaction na kahit anuman detalye dito sa specific na transaction na ito. Sir, clarification lang. Yung sinabi niyo na property, no? Kasi ang sinasabi po ng DAR, parang paano daw po na-consolidate na maraming different titles yung involved. Was that on the part of Longiana na hinihintay niyo rin na maayos niya before you can move with the... Actually, paulit-ulit naman po tinatanong yan at yung lahat ng dokumento na magpapatunay ng transaction na ito ay maihahatid po natin sa Senado. So you can explain that, sir? Wala naman po talagang anumang tinatago dito sa transaction at ginagawa po naman natin lahat ayon sa batas. Sir, my observations din kasi na being a businessman with so many companies and billions of pesos and thousands of employees, parang yung observation lang bakit daw parang nakaligtas yung ibang documents or legal papers that you should have submitted in the first place, like a 400 billion peso contract. Paano daw nangyari yung gano'n? May na-miss out? Hindi naman po na-miss out. Ni-request nila formally sa amin nung nakaraang Senate hearing. So, ang pwede po natin ibibigay po natin naayon sa mga batas. Hindi naman po kasi lahat na pwedeng ipakita sa Senate kasi hindi naman po ito yung tamang venue. But whether without the Senate investigation, lahat po ng mga proseso or transaksyon ng mga negosyo nyo ay naaayon naman sa batas at lahat naman yung mga dokumento. I believe naman na lahat ng transaction ng companies natin ay above board at duly disclosed. So hindi ako naniniwala na hindi namin makayanan ang scrutiny ng kahit anuman ahensya ng gobyerno. Ano po
Actually, makikita natin dito na ginagamit ang various government agency para i-threaten ako. Pero katulad ng sinabi ng ating Honorable Commissioner, kung meron pong issue, di pwede nila kaming i-notice. Pero as of today, wala po kami bina-violate na anumang tax rules. Sir, pag-clarify po ulit, ilang hectares po nabili nila? 145. 145. And yung po yung nabili niyo kay Mr. Gregorio? Opo. Sir, nabanggit nyo yung BIR, AMLAC, DAR, SEC na mukhang nagtutulong-tulong. Sa tingin ninyo, saan nanggagaling yung utos na kung sakaling mang nagtutulong-tulong sila laban sa iso? Hindi ko po masagot sa inyo dahil ako po ay isang simpleng mamamayan, simpleng negosyante. Ito ay wala sa kakayahan ko malaman kung sino nang nasa likod nito at ano ang ultimong pakay. Sir, sa press release po ninyo may picture kayo with President Aquino. Kailan po ito, sir? President Aquino, Yung may award po, sir. malamang sa sa TOYM award or sa mga presidential trips. May panawagan po ba kayo kay President? Well, as a businessman, syempre napakasakit at frustrated tayo na kailangan pa tayo idamay sa ganitong mga political wars, no? And ang pinaka-worry ko ay madadamay pa ang ibang tao. Okay lang, tanggap ko na humarap ako dito. Huwag naman kayo mangdamay ng pamilya. Huwag naman po kayo mangdamay ng mga investor namin. At huwag naman po kayo mangdamay ng libo-libong mga umaasa ho sa company. Yan lang naman po ang hinihiling ko. Sir, ano po masasabi niyo sa land reform conversion na hindi wala kayo last August? Well, sinulatan naman po tayo at pinayuhan tayo. So, lahat naman po, as I've said, is work in progress. Sumusunod po tayo sa batas para ayusin lahat. Sir, sorry, what would you happen to know po if yung ilan sa mga nabili niyo may nagmamayari ng farm beneficiaries under sa farm? Well, ang pagkakaalam ko, lahat ng transaction ay malinis at si Mr. Gregorio talaga naman ang ultimong kausap ko. Sir, are you in talks pa with Mr. Gregorio? No, not now. Sir, paano naaayos yun? Ang abogado na po ang mag-aasikaso. Sir, kasi sinasabi rin kahapon ng DOR na walang clearance to convert yung agri territory into non-agri. Well, sinulatan naman po kami at kami po ay sasagot sa tamang venue. What can you say about perjury and money laundering charges that will be filed? Wala po akong kinalaman sa perjury. Wala din po akong issue if papa-investigahan ako sa anti-money laundering dahil wala po ni isang transaction na dumaan sa company namin na hindi po naaayon sa tamang paraan. At karagdagan pa ho, mayroon pang threat ng plunder, pero wala naman po akong ni isang kusing na kinuha sa gobyerno. At meron ding threat na obstruction of justice, which hindi ko rin maintindihan na isang resource person katulad ko na inimbita para magbigay ng tulong sa investigasyon ay kakasuhan pa ng obstruction of justice. 13 oras po ako ginisa sa Senado na parang isang akusado. At biruin mo, hindi pa nakontento sa mga threat ng government agencies, dinamay pa pati yung kidnapping issue. So napaka walang hiya at napaka walang damdamin na itong klaseng mga issue regarding yung kidnapping ay ginagawang katawa-tawa. Di ko talaga ma-imagine. Sir, you were emotional kanina. How's your family and yung mga threats pa ba? Hanggang ngayon? For the security of the family, I would not like to really comment, pero yung security concern naman ever since meron. Ever since
started, or Well, ever since na-lease ko yung company, concern naman talaga kami sa security. With all this nangyayari sa Senado, mas nagiging exposed tayo sa karagdagan na security risk. So what can you say about your relation with Mr. You don't have a picture of your family in Batangas. Samantalang si VP Binay has so many photos. Ilang taon na po wala sa Pilipinas yung aking pamilya. At sa nakaraang 2 taon, pwede nyo naman i-check yung travel records ko. More than 70% ng oras ko sa ibang bansa ako nagtatrabaho para din sa ikaunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Sinabi ni Landar na they are willing to take back yung mga land na naging mo improvement na null and void yung mga kontrata na pinasok. Susunod po, ang pwede kong i-commit susunod po tayo sa lahat ng naayon sa batas. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Kung You filed an innovation case against Vivian. You filed another case for pinag-aaralan po ng ating mga abogado kung ano yung nararapat na gawin para iprotekta ang interes ng aming kumpanya at yung aking pagkatao. So, malalaman po natin sa darating ng mga araw. Maraming salamat po. Thank you for attending the press conference, Mr. Chu. Mr. Chu will be attending the meeting, so we will be serving our lunch now.